Huwag ka nang umuwi. Napaiyak ako nang marinig ko ang sigaw ng sarili kong asawa matapos kong magpadala ng halos 10 taong ipon bilang OFW. Pero mas matindi pa ang sikretong naghihintay sa akin pag-uwi ko di. Ako si Lorna, 39 taong gulang, isang VP sa Dubai sa loob ng halos 9 na taon. 9 na taon akong nagtiis. 9 na taon na hindi ko nakitang lumaki ang anak kong si Joshua. 9 na taon na puro video call, puro pangulila, at puro pangako sa sarili na balang araw, makakauwi rin ako ng permanente. Araw-araw akong gumigising ng alas 4 ng umaga para maglinis ng napakalaking villa ng amo ko. Habang ang ibang tao ay nagpapahinga tuwing weekend, ako naman ay naglalaba, naglilinis ng banyo, at nag-aalaga ng mga bata. Minsan, umiiyak ako sa loob ng banyo habang hawak ang cellphone. Pinapanood ko ang mga lumang video ng anak ko. Anak, konting tiis na lang had. Bulong ko sa sarili. Lahat ng hirap na iyon ay may dahilan. Pangarap naming mag-asawa na magkaroon ng sariling bahay. At dahil sa tiwala ko sa asawa kong si Mark, lahat ng kinikita ko ay ipinapadala ko sa kanya. Siya ang humahawak ng pera. Siya ang namamahala sa pagpapagawa ng bahay. Siya ang nagsasabing, "Love, malapit na matapos. Hintayin mo lang." At naniwala ako. Buong puso. Buong pagkatao. Hanggang dumating ang araw na pinakahihintay ko. Permanenteng uwi. Nag-resign ako. Niyakap ako ng mga kaibigan kong Billy. Sa wakas, makakapiling mo na pamilya mo. Umiiyak akong sumakay ng eroplano. Pakiramdam ko tapos na ang laban ko. Hindi ko alam. Doon pa lang pala magsisimula ang pinakamasakit na kabanata ng buhay ko. Paglapag ko sa Pilipinas, hindi ko sinabi kay Mark ang eksaktong oras ng dating ko. Gusto ko siyang sorpresahin. Habang nasa taxi, nanginginig ang kamay ko sa excitement. Iniisip ko ang bahay na pinaghirapan ko. Iniisip ko ang masayang pagsasama naming muli. Ngunit nang makarating ako sa lugar kung saan dapat nakatayo ang bahay namin, bigla akong natigilan. Nanlamig ang buong katawan ko. Parang tumigil ang oras. Walang bahay. Bakanting lote. Puro damo. Puro ligaw na halaman. Pipo, paano nangyari ito? Nauutal kong tanong sa driver. Ma'am, sigurado po ba kayo rito? Tanong niya. Hindi ako makasagot. Parang nawalan ako ng hangin. Paulit-ulit kong tiningnan ang address. Tama. Ito ang lupa. Ito ang pinadalhan ko ng milyon-milyong piso sa loob ng 9 na taon. Pero bakit walang bahay? Tumawag agad ako kay Mark. Hindi niya sinasagot. Paulit-ulit. Hanggang sa wakas ay sumagot. Love, nasan ka? Tahimik siya. Nasa load tayo. Mas lalong tumahimik. Mark. Nasaan ang bahay? Maya-maya, narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. At pagkatapos, isang linyang hindi ko malilimutan habang buhay. Lorna, huwag ka nang umuwi. Parang may sumabog sa tenga ko. Ano? Huwag ka nang umuwi. Anong ibig mong sabihin? Nanginginig na ako. Umiiyak na ako. Bigla niyang pinatay ang tawag. Pakiramdam ko ay gumuho ang buong mundo ko. Habang nakatayo ako sa ilalim ng tirik na araw, isang matandang kapitbahay ang lumapit. Nakatitig siya sa akin. At parang may gustong sabihin. Ikaw ba si Lorna? Opo, di. Bigla siyang napabuntong hininga. Ay, hijali. Kinabahan ako. Bakit po? Akala namin hindi ka nababalik. Parang may bumara sa lalamunan ko. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagkatinginan ang ilang kapitbahay. May kakaibang tensyon sa hangin. Pagkatapos ay may isang babae na nagsalita. Hindi mo ba alam? Ano? Tahimik silang lahat. At pagkatapos ay sinabi niya ang katotohanang nagpayanig sa buong pagkatao ko. 5 taon nang patay si Mark. Pakiramdam ko ay huminto ang puso ko. Ano? Napatili ako. Hindi po maaaring totoo iyon. Totoo, Hija. Nanghina ang mga tuhod ko. Napaupo ako sa lupa. Hindi ako makahinga. Hindi ako makapagsalita. Hindi ko maintindihan.
Kung 5 taon nang patay si Mark, sino ang kausap ko? Sino ang sumasagot sa mga tawag ko? Sino ang tumatanggap ng perang ipinapadala ko buwan-buwan? Nagsimula akong manginig. Parang mababaliw ako sa dami ng tanong. Doon lumapit ang anak kong si Joshua. Mas matangkad na siya. Halos hindi ko na makilala. Nakatitig siya sa akin habang umiiyak. Miney! Niyakap niya ako ng mahigpit. At sa pagitan ng kanyang paghikbi, sinabi niya ang buong katotohanan. Patay na si Papa 5 taon na ang nakalipas dahil sa aksidente. Parang sinaksak muli ang puso ko. Pero sino ang kausap ko? Dahan-dahang tumingin si Joshua sa likuran. At doon ko nakita. Ang kapatid ni Mark. Si Arnold. Namumutla siya. Nanginginig. At umiiyak. Ako di. Parang umikot ang paligid ko. Ako ang nagpapanggap. Ano? Sigaw ko. Napatras ang mga tao. Ako ang sumasagot sa tawag mo. Bakit? Napaluha siya. Dahil ayokong masira ka habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Hindi mo karapatang gawin iyon. Humagulgol siya. May sakit noon si Joshua. Napatigil ako. Hindi sapat ang pera. Naubos ang ipon. Naibenta ang lupa para sa operasyon. Parang may kumalabog sa dibdib ko. Nanlaki ang mata ko. Ano? Lumuhod si Arnold sa harapan ko. Pinili naming iligtas ang buhay ng anak mo. Tahimik ang lahat. Walang kumikibo. Tanging iyakan lang ang maririnig. At saka inilabas ni Joshua ang isang lumang folder. Nandoon ang lahat ng medical records. Resibo. Hospital bills. Mga dokumento. Lahat. Hindi nila ninakaw ang pera. Hindi sila nagloko. Hindi sila nagtaksil. Ginastos nila iyon para mabuhay ang anak ko. At dahil alam nilang babalik ako agad kapag nalaman ko ang totoo. Itinago nila ang lahat. Maling desisyon. Masakit. Pero ginawa nila iyon dahil natatakot silang mawala rin ako. Tuluyan akong napaupo. Umiiyak. Nanginginig. Galit. Nalilito. Nasasaktan. Pero habang nakatingin ako sa anak kong buhay at malusog, unti-unting nagbago ang lahat. Lumapit si Joshua. Mahigpit niya akong niyakap. Sorry, Milesy. Humagulgol ako. Hindi mo kasalanan. Sa unang pagkakataon matapos ang 9 na taon, naramdaman kong nasa tamang lugar na ako. Wala man ang bahay na pinangarap ko. Wala man ang perang pinagpaguran ko. Wala na rin ang asawa kong mahal ko. Ngunit may isang bagay na hindi nawala. Ang buhay ng anak ko. At doon ko naunawaan ang pinakamahalagang aral ng buhay bilang dihi. Ang bahay ay maaaring maitayo muli. Ang pera ay maaaring kitain muli. Ngunit ang buhay ng taong mahal mo, kapag nawala, hindi na kailanman maibabalik. At habang magkayakap kami ng anak ko sa gitna ng bakanting lupang minsang naging pangarap namin. Alam kong nagsisimula pa lamang ang bago naming buhay.